upang bigyan po tayo ng mensahe na ito po ang ating Health Coordinator, Ma'am Olivia C. Rosol. So sa atin pong minamahal at iginagalang na punong guro tatlo, Dr. Lorenza Hazel T. Ruiz, sa atin pong masipag na SBFP School Feeding Coordinator, Mrs. Juby M. Opresio, sa aking mga kasamang guro, mga minamahal na magulang at mga batang recipients ng ating school-based feeding program, magandang hapon po sa ating lahat. Pagkatapos po nating malampasan ang target noong nakaraang taon, ay tumaas po ang bilang ng mga mag-aaral na recipient ng ating feeding program in a new normal, na kung saan po ay kabilang ang inyong mga anak. Sa kabila po ng pagsasara ng mga paaralan at wala po tayong naging face-to-face due to pandemic, ay patuloy po ang SBFP na maihatid at maibigay sa atin para mapaunlad ang antas ng kalusugan ng inyong mga anak at mabawasan ang kakulangan sa sustansya ng katawan na siyang nagiging hadlang o dahilan ng pagbaba ng partisipasyon at learning outcomes ng mga mag-aaral. Kaya kaakibat po nito, mga minamahal kong magulang, ang inyong pagtugon at pakikipagtulungan sa ating paaralan para maibigay at maihatid ang programa sa inyong mga anak. Kaya ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na kami sa inyong lahat. Patuloy po sana nating suportahan ang SBFP, ang inyong mga anak para sa kanilang pag-unlad. Muli po, isang magandang hapon at maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Olive. Narito po ang ating punong guro tatlo, Ma'am Lorenza Hazel T. Ruiz. Maraming salamat, Teacher Lorraine, sa pagpa-facilitate ng ating SBFP orientation for the school year 2021-2022. Sa ating pong mga minamahal na mga guro ng Lopez West Elementary School Building 1, Nakamute ka po, Ma'am Hazel. Maraming salamat, Teacher Lorraine, sa pagpapakilala at pagpapacilitate ng ating orientation ng SBFP. Ma'am Lorraine, may ano na ba? May audio na? Okay, thank you. Sa ating mga minamahal at mga sisipag na mga guro ng Lopez West Elementary School Building 1, at syempre po sa ating mga mapagkalingang mga magulang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So marami po naman ang nakabukas ang camera. So una po ay nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa pagbibigay ng inyong napakahalagang panahon para sa ating SBFP orientation para for the school year 2021-2022. Ang ating pong school-based feeding program ay nakabase po sa DepEd Order number 23, Series of 2020, yung pong operational guidelines for the implementation of SBFP. At syempre po, nung maging Pangulo po natin si President Duterte, so mas lalo niya pong pinalakas itong programa na ito na nagkaroon po siya ng isang ipinasang batas, yung Republic Act 11037, other known as Masustansyang Pagkain para sa mga Batang Pilipino Act. Ito po ay pinirmahan ng ating Pangulong Duterte noong June 18, 2020. So ano po ba yung nilalayon ng ating school-based feeding program at patuloy po natin itong ini-implement sa ating kagawaran. So ang ating pong layunin para sa SBFP
ay para po ma-address yung kagutuman at maihikayat natin ang mga kabataan na mag-enroll po sa paaralan sa kabila po ng hinaharap nating pandemya. Isa rin po sa layunin nito ay makatulong po ang Department of Education para po ma-improve ang nutritional status ng ating mga anak. Kung ating mga anak po ay nasa wasted status. So ang nais po ng ating kagawaran ay sila ay magpunta doon sa normal, yung tama nilang BMI. At isa pa po, hinihikayat din po nito na ituro sa ating mga magulang at sa ating mga learners yung kahalagahan po ng nutrisyon. Sa panahon nga po ngayon, talaga masasabi natin na ang kalusugan ay kayamanan. So ito po yung mga layunin ng ating school-based feeding program. Dito po sa ating paaralan, meron po tayong napiling 383 pupil recipient ng ating SBFP for this school year. Yung lahat po ng ating kindergarten at halos more than 50% po ng ating grade 1 ay kasali po sa school-based feeding program. Sa ngayon po ay naghihintay pa rin po kami ng memo kung kailan po ito i-implement. Pero ito po sa kasalukuyan po ito yung aming pinaghahandaan na po. So muli po yung po mga dati na ang anak ay recipient ng SBFP, muli po silang tatanggap ng mga nutritional food products. Ang inyong anak at tatanggap po sila ng gatas, fresh milk. Yan po ay direktang dadalhin dito ng Division of Aid. So inaasahan po ng ating mga magulang ay patuloy po kaming susuportahan sa napakagandang programa na ito ng DepEd. Sa ang ating lamang pong layunin ay mapanatili po na maging malusog ang inyong mga anak, lalo na po na tayo humaharap sa isang krisis. Ito na nga po yung pandemya o yung pagdating ni COVID-19. At ito po nga sasagawang orientation, hinihikayat ko rin po ang lahat na matama po kayong makinig para mas lalo po nating maunawaan kung ano po bang kahalagahan ng school-based feeding program at paano po ito isasagawa dito sa ating paaralan. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating health coordinator na si Ma'am Olive, si Ma'am Joby Opresio, ang ating SBFP coordinator, at ang lahat po ng ating mga grupo na naging bahagi ng SBFP na lagi rin po kaming tinutulungan at kumbaga nakikipagkaisa para po mai-implement ng matagumpay itong programa na ito. So mga magulang, muli po kami po ay naninikluhod sa inyo na kami po ay inyong suportahan at ito pong ating 383 na mga bata na bibigyan itong mga nutritious foods na ito at gatas ay atin pong maibigay ng maayos sa kanila para bago pa man matapos itong school year na ito ay makuha po natin yung ating target na sila ay Nakamute po. Parents. So maraming salamat po sa pagdalo po ninyo sa ating SBFP orientation. At kung kayo man po ay may mga katanungan tungkol po sa SBFP, magkakaroon po tayo ng open forum after po nung ating orientation ay bibigay po ni Ma'am Joby Opresio. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang hapon pong muli. And maraming salamat po, Ma'am Hazel. And so nandito na po tayo ngayon sa ating orientation proper. So tayo daw po ay full na, yung pong ating Google Meet. I-recorded naman po yung ating meeting, kaya po i-send na lang po namin sa inyo yung ating YouTube link para mapanood po na iba nating parents. Ma'am Joby M. Opresio, our SBF coordinator. Okay, maraming salamat, Ma'am Lorraine. Maraming salamat din po sa ating minamahal na punong guro at ating health coordinator, Ma'am Olive at saka Ma'am Hazel. Bali po,
Ito po, nakikita po natin sa screen. Ito pong mga nutritious food products na ating ipamimigay. Yan po yung mga sample. Kaya lang po, depende rin sa availability niya sa market. Okay, tayo po ngayon, mga parents, ay hindi po tayo mamimili. Bale, tayo dadala na lang dito galing sa SDO procurements po tayo ngayon. Hindi po ang school natin ang mamimili ng products. Okay, ano po ba ang saklaw ng ating scope and coverage ng ating SBFP? Ang saklaw po nito ay ang lahat ng kindergarten na nag-aaral, ang grade 1 po hanggang grade 6 na wasted and severely wasted. Ayon po ito, base po ito dun sa ating last year na report ng nutritional status nila. Okay, nandito po sa ating screen ang number of recipients. Kindergarten, 166 po. Yan po ay lahat po sila. Grade 1, 109. Grade 2, 30. Grade 3, 18. Grade 4, 20. Grade 5, 14. At ang grade 6 po ay 26. Sila po lahat ay may 383 pupils. Okay. Noon po tayo ay face-to-face, ang ating pong ideal na pag-feeding daily ay 120 days. Pero dahil po sa ating panahon, ito po ay ni-reduce to accommodate all the primary target beneficiaries. Dahil hindi po tayo pwedeng araw-araw nandito, kaya po ito ay na-reduce na sa 43 days at 22 days. Okay, ano naman po ang allotted na financial niyan? Sa food po, sa NFP, yun po ay may 20, ang matatanggap po ay 20 per bata. Pero yung pong 2 piso doon ay para sa ating mga operational, katulad ng mga typewriting, photo paper, pamasahe. Tapos yung 18 po, bali, ang matatanggap na halaga nung araw-araw na pagkain ng ating beneficiary. At yun naman pong milk ay 19 pesos at ang operational naman po niya ay 1 peso para po yan sa mga mga expenses for the schools. Ito po ang sample sa ating screen ng ating mga nutritious products. Makikita po dyan, na yan po ay lulutuin sa bahay. Halimbawa po yung mais. Ano po bang mga nutrition na makukuha sa mais? Basta po lahat po ng natin dyan, may mga sample po tayo at kung ano-anong mga vitamins na makukuha. Pinag-aralan po talaga yan ng ating sa SDO. Okay, nung po tayo face-to-face, aside from feeding, tinuturuan po natin ang mga bata ng proper hygiene, katulad ng tamang paghugas ng kamay, bago at matapos kumain. Tinuturuan po natin din sila ng table manners, katulad ng pag-prayer, bago kumain at pagkatapos kumain. Noon po tayo face-to-face, talagang tuwan-tuwa ang mga bata na naglilid sila ng prayer bago kumain. Tapos talagang automatic na sila ay pumipila dun sa ating washing area. Nasanay na po sila ng ganun. Basta bago kumain, halahanin na daw kayo. Then after ng pagkain, sila ay talagang naguhugas doon. Then doon po, tinuturuan din po natin sila na meron po tayo bago mag-feeding na assign na bata na magpapaliwanag nung natin ngayon. Halimbawa, ngayon ay ang pagkain ay adobo. Meron pong bata na magpapaliwanag nun daily kung ano yung makukuha mong benefits doon. At yung basta may maraming benefits. Karaniwan po ay mga naglilid, ay nagpipresenta po sila. At nag-research sila kung ano yung mga benefits na makukuha sa mga ingredients, katulad ng mga gulay noon, yung mga lahat ng halahok noon, sasabihin niya, "Ma'am, ano po bang lahok ng adobo?" Sabihin ko, gulay, patatas. Anong nutrition na makukuha sa patatas? Ganun po sila ka-active pag may feeding area, may feeding tayo araw-araw. Okay? Pag ngayon naman po, kasi dahil sa tayo ay without physical classes, ang parent po ang siyang mag-pick up ng ating NFP and milk on designated days and time.
lagi po tayo naka-schedule. Siguro naman po yung mga nakaraan na panahon natin, yung nakaraan, alam naman na po natin kung paano tayo kumuha. Ano po? Ang hindi lang po alam ay di yung mga bago natin na kinder ngayon. Meron pa akong schedule. Sabihin ko na po kaya ang schedule natin. Feeding mechanics. Yung pong schedule natin, pag nagsimula na po, Monday po yun alas 8 po hanggang alas 9, ang kukuha po ay kinder. Pakilistan niyo na po, kinder. Tapos 9 hanggang 10 ay grade 1 dahil po marami sila ay. Tapos yung 10 to 12 po ay yun ng grade 2 to grade 6. At saka po yung hindi nakakuha doon sa kinder at saka sa grade 1. Okay. School personnel may opt to distribute the NFP. Kapag po hindi nakakuha din, pwede po kami humingi ng tulong sa barangay. Kaya lang po pag minsan ay nagkakaroon din ng problema doon. Kaya po hanggat maaari, parent na po talaga ang kukuha. Kasi po mahirap nang makisuyo dahil sa panahon natin ngayon ay parent o pwede rin naman pong kapitbahay na may mapapakisuyuan kayo. Yun po. Okay, ang parents po siyang or guardians ang siyang mag-i-implement o mag-supervise po ng pagkain ng ating mga anak. Shall be advised to supervise the consumption of the distributed food items by the beneficiaries to ensure that they receive the nutritional benefits. Talaga pong ating tutukan kung napapakain natin ng maayos yung ating mga bata. Okay, tapos tayo po. Siguro po napansin ninyo, yung po mga nakaraan na lagi ako nanghihingi ng pictures. Yung po ay kailangan namin para sa documentation. Yung pong pictures ng nakain, yung pong pictures ng yung nakapila, nakuha, naperma, tapos po pag nasa bahay na at kumakain sila. Okay. Ayun, may responsibility. Kapalik mo. Asya nga, ano po ba ang rules and responsibilities? Number 1 po, identify the target beneficiaries based on the provided criteria for approval of the school head. O yun na nga po yun, ating recipients, yung 383 recipient po, yun po ay approved na. Together with the school head, identify parents po. Okay. Meron din po tayong mga volunteers. Sige po. Ayan po sa ating school head, yun daw pong mga president ng homeroom ay inaanyayahan na mag-volunteer. Okay po ba? Ano po makikipag-coordinate na po sa atin? Okay po. Yung po mga president daw po ng mga klase. Makikipag-coordinate po sa amin. Ano po? Okay, ito naman po, inaano natin. Hindi ko na po babasahin lahat. Okay na, yan o. Aside from the core group, the shoes ko, yun na. Okay, ano po ang function natin? Mga persons responsible. Una po ay ang inyong lingkod. At ang atin pong minamahal na health coordinator, Ma'am Olivia Rusul. Gulayan sa paaralan, Adona Elena Bito. Canteen manager, Lot Hadlo. At ang ating pong may sinasuggest po si Ma'am Hazel na kung maaari daw po bago po mag-start ng feeding ay ma-deworm po natin ang ating mga pupils, ang ating mga anak. At saka po yung pong pag-submit ng ating height and weight,
Pwede po ba mga parents? Kahit ano na lang niyo po sa advisor, through advisor po, yung bago po nating, para po tawag dito, masukat natin ngayon yung height and weight nila, then during, mag-start po siguro tayo ngayon November, and during po nito ay mga April na ano ma'am. Tapos, ang end na po nito ay mga July. Siguro mga dalawang ano po tayo, height and weight po. Ngayon po, bago mag-feeding at saka po sa... Ano namin sa sinabit na sa July, meron po yung sinabit ngayon na form. Health form. Meron silang sinabit yan. Sige po. Okay, makipakingin lang po ng height and weight para po malaman natin kung pagkatapos po ng ating feeding program ay i-improve ang height and weight ng ating pupils. Hindi ko po nabasa itong ating research nga pala. Simulan natin doon. Ang ating pong mga nakalimutan kong banggitin. Ang ating pong name of persons responsible. Ang inyo pong lingkod. Tapos Ma'am Rusul, Ma'am Adona Bito, Ma'am Hadlock sa kakantin po. Bits and Awards, Mr. Asilo. Sa donations po, si Ma'am Lenly Cacho. Sa research po, si Ma'am Cacho din. Supply, Arlene S. Balmeo. At ang ating pong stakeholder, ang ating pong president at ang ating treasurer. Okay. Hindi ko na po isa-isahin yung ating menu cycle. Ano pwede niyo po itong balikan? Ito po yung mga suggested na ating yung ating ipamimigay at kakainin ng bata. Yung Nutriban po, kung natatandaan po ninyo, yan po ay sa pulpa na ako mag-elementary ay Nutriban na. Ngayon po, ibinabalik ulit talaga daw po yung nutritious ay. Tapos to magkakaroon po, dati po ay wala tayong vegetables, magkakaroon po tayo ng vegetables. Tsaka po mga local products na po ang ating mga ipamimigay. Pakibasa na lang po ninyong menu cycle. Ano po? Ayan, yung mga specific items. May patatas, may singkamas, may balinghoy. Kaya po ngayon pa lang ay turuan natin kumain ng gulay ang ating mga anak. Opo, mga hilaw po yan. Tapos kayo po ang magluluto. Yan po ang bago ngayon. Galing po yan sa ating SDO. Okay na. Okay, mayroon po kayong mga tanong? Inadali ko na eh. Shortcut ko na. Sino pong may katanungan? Pwede pong mag-chat doon sa chat box. Sa atin pong mga parents, baka po meron kayong nais itanong tungkol po dito sa implementation ng ating school-based feeding program. So pwede pong i-open ang inyong microphone at kami po ay baka po Meron po tayong tanong. Galing po kay Albert Asra. Good day po ma'am. May target date na po ba ang release ng feeding? waiting pa rin. Para po kay Sir Albert Aspa, sa ngayon po ay wala pa pong date, specific date kung kailan po ang release ng feeding. Pero once na po ito naglabas na po ng memo ang division office, ay agad-agad po namin kayong i-inform. Siguro po kung halimbawa maglabas ng memo ang DO ng mga Thursday or Friday, so kahit po Sabado, Linggo, magpapakalat po kami ng information for the distribution of nutritious food products at milk. Meron pa po bang tanong? Yung po mga nag-raise ang hands natin. Dito pa rin po kami sa harap. Dito pa rin po kami sa harap. Or sa bayroom na ng kinder.
And so para po sa information ng ating mga kinder parents, so last year po ay dito po sa harap ng Gabaldon, kinukuha yung kanilang mga food packs. Ano po? So pagkakuha po natin ng modules, kung tayo man po ay may schedule ng 8, ang kinder po ay 8 to 9 a.m. Ano po? Pero kami pong kinder kasi ay may schedule by kung bawat oras. Ano po? Yung pong pagkuha natin ng module. So pwede nyo pong pagkakuha ng module, didiretso po kayo dito sa Gabaldon para po kunin yung ating mga food packs. Ayan. So tandaan po ulit natin na magdadala po tayo ng ating sariling ballpen para po pag-sign kasi ilang kopya yun namin pinipirmahan. Meron na pong pangalan ang bata, pipirmahan nyo lang po yung pong tapat ng kanilang pangalan. Magdadala po tayo ng eco bag, tsaka po, or kung anong lalagyan para po sa ating mga food packs. Meron pa po bang tanong? So ulitin po natin yung schedules. 8 to 9 a.m. po ay kinder, pero kung halimbawa po kayo ay kukuha, kasi may schedule po ang kinder ay, di kung kayo po kunyari kukuha ng alas 7:30, may 7:30 po kasi kami. Kung naka-ready na po yung food packs natin, pwede nyo rin po siyang kunin. Yan, so 9 to 10 a.m. po ay grade 1. 10 a.m. to 12 noon po ay grade 2 to grade 6 kasi mas kaunti na po yung recipients natin from grade 2 to grade 6. Meron pa po bang tanong, especially po sa ating mga parents ng kinder na ngayon pa lang po tatanggap na kanilang feeding? Mama ko po may tanong po. Hertrudis po. All is clear po. Thank you. Ayan. Yes, meron pa po ba tayong tanong? Mama ko po meron po. Magandang hapon Sige po. po, go ahead. Ma'am, concern ko lang po ay dun sa aking anak na may G6PD positive. Yes po. Nanay, pakiulit po. Yung aking anak ay may G6PD positive ay bago po sa kanya yung mga pagkain may soya. Bawal daw po ma'am yung mga pagkain na may soya. Ay kung halimbawa po hindi pwede sa bata, i-inform na po kami kaagad. Ano po, mai-report rin po namin sa aming district nurse yung pong kondisyon ng inyong anak. Pero yung iba pong nutritious foods, hindi po ay tatanggapin po pa rin ang inyong anak. Ano po? Tsaka doon po sa atin pong pinirmahan na permit, may nakalagay po doon yung pong mga allergies, di ba po? Doon po sa binigay po naming permit. Meron po akong nakalagay. Naka-note naman po doon. Okay, so noted po yun, Mami. I-re-record po namin. Thank you po. Salamat po. Okay po. Hello po. Hanggat maaari po pakibigay agad yung parent permit para po makita namin kung sino yung may mga allergies. Meron po kasing bata na allergy sa breast milk at saka sa ibang pagkain. Ano po? Naging question din po yun sa akin ng isang magulang na yun daw po kanyang anak ay hindi naman nainom ng fresh milk. Ano daw po ang gagawin nila? Nanay po ba ngayon inom? Hindi. Ipainom na lang sa kapatid. Kasi nakaalat na talaga yun para sa kanya. Sayang nakaalat naman. Po talaga, lalo na po sa mga kinder. Ano po? Oo. Apo. Pero wag pong pipilitin ng anak na painumin ng gatas kung hindi po talaga pwede. Ano ho? Meron pa po bang tanong? Inuulit po namin, yung nabanggit po kanina ni Ma'am Joby. Ang anak niyo po ba ay mga na-deworm na po? Kung halimbawang hindi pa po na-deworm, pwede po kayong makipag-ugnayan sa Barangay Health Unit para po mabigyan ng pampurga ang inyong mga anak para sigurado po na pag naibigay na po namin yung mga supply for the feeding program, ay talaga pong yung mismong body system ng anak ninyo ang makikinabang at hindi po yung alaga niya sa tiyan. Yun po ang purpose noon. At hinihikayat ko rin po kayo na huwag pong matakot na
i-deworm ang inyong mga anak. Wala naman pong napapahamak po doon. Bago naman po ibigay ng ating ng DOH, yung mga pampurga na yan po inaral, safe po yan, wag po kayong matatakot. Ano po? May mga katanungan pa po ba? Isa pa pong paalaala, huwag po tayo magpapainom ng milks na gutom. Ano po, lagi po dapat busog ang bata pag pinainom natin ng milk. Kasi po baka mag-cause ng pagtatae pag po walang laman ang tiyan. At saka po huwag natin pipilitin kung may allergy. Ano po? Yung pong ating milk, yung po ay good for 7 days ba, Ma'am Joby? Pero 2 araw lang po yung iinumin ng inyong anak. Ano ho? Kasi hindi po pwede, lalo na po hindi naman po naka-ref, hindi refrigerated yung gatas, so hindi siya nakababad sa yelo. Madali po siyang mapanis. Kaya dapat po within 2 days, makonsume na po ng anak ninyo yung pong fresh milk. Ano ha? Isa pa pong linaw. Hindi po porket feeding ang ating anak ay wala nang makain. Meron po akong nagsasabi yung pong ayaw tumanggap kasi bakit? May kinakain naman kami. Parang ganun po ang kanilang sinasabi. Huwag po nating isipin yun. Maswerte po tayo pag tayo po ay recipient. Yung po ang ating isipin. Wala na po. Wag po mahihiya magtanong mga mamshi, mga papa, mga daddies. Baka po may mga tanong kayo. So malaki po yung pagbabago ng school-based feeding program natin sa ngayon. Last year po ay ang pinamigay po ng DepEd ay tinapay, tapos yung mga prutas at syempre yung fresh milk. So ngayon po may nagkaroon po ng adjustment sa guidelines kung ano daw po yung mga prutas, mga gulay na available sa locality, yung po ang dapat pong ibigay na pagkain para sa mga anak, kaya nagkaroon po ng pagbabago. Pero yung sa milk, so dati pa rin po fresh milk pa rin. Yung binanggit po ni Ma'am Joby kanina, yung mga health practices, mga table manners, pag po pinapakain po natin ng ating mga anak. So ipagpatuloy po natin yon. Yung pong pagdarasal bago kumain, pagkatapos kumain, magpapasalamat, yung paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, paggamit ng kubyertos. So patuloy pa rin po natin yung ituro sa ating mga anak. Alam po naman namin na kahit po distance learning at kayo ababal rin sa inyong mga hanap buhay, alam ko naman po natututukan nyo pa rin po yung mga bagay na yan. Kami po ay patuloy lamang po nagpapaalala po, mga daddy at mga mami. Kung wala na pong katanungan, Ma'am Lorraine, Ma'am Joby. Kayo ibibigyan na lang po namin agad kung kailan yung feeding program. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating... Pwede pong i-PM ang mga advisors kung may tanong pa po. Kung nahihiya pa rin magtanong, so pwede naman po pumunta dito sa ating opisina, kung halimbawa po mayroon kayong nakakalimutan, nabanggitin, o nahihiya po magtanong dito sa ating virtual platform. So, nakabukas naman po ang ating paaralan para po sa mga queries ninyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po.